Ha 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 ching ni Luis Pigat Maitan. Mabilis na nag-uunahan ang mga paa ni Patrick galing sa eskwelahan. Kabuntot niya ang kanyang nanay na halos tumakbo na rin dahil sa biglang pagdilim ng paligid. Mukhang malakas ang ulan na yan, sabi ni Nanay Teresita. Kung bakit niya ako pa nalimutan dali ng payong ko. Di ko alangin uulan eh. Naku nanay, nalimutan ko rin ang aking kapote. Naku kabata pa'y ulyanin na. Bilis-bilisan mo pa ang lakad, Patrick. Di pa rin sila nakakalayo ay narinig na nila ang malalakas na patak ng ulan sa mga yerong bubungan. Nagamoy aluminum ang paligid. Mabuti na lang mga tagad sila nakasilong sa isang waiting shed. At kaya nang inaasahan, hindi lamang sila ang tao roon. Punong-puno iyon ng mga taong ayaw magbit ng payong pero ayaw naman babasa. Oo, musog ka rito Patrick at maambunan ka na. Habang hinihintay ang pagtila ng ulan, sari-saring tunog ang narinig ni Patrick sa waiting shed. May sumisinga ng sipon sa panyo. May sumisinga sa paligid ng walang panyo. Hawak lamang ang hinlalaki at hintuturo sa namumulang ilong. Haching! Bahing na isang matandang mama. Hachoo! Bahing ng isang dalagang sosyal. Hirit ang payat na lolo. Naglabas ng plema ang isang binatang may tato. Kinalabutan si Patrick sa mga narinig na tunog. Sabi ng teacher niya, dapat daw ay nagtatakip ng panyo sa ilong at bibig ang mga bumabahing at inuupo. Bakit ang mga kasama nila sa waiting shed ay parang ipinagmamalaki ang iba-ibang nagagawang tunog? Ha! Ha! Hashoo! Nako po, bata ka, takpan mo nga ng panyo ang bibig mo kapag bumabahing. Kakalat ang mikrobyo, pinagsabihan ng matabang ali ang kanyang apo na mataba rin. Pero huli na ang lahat. Nang humatsing ang batang tabatsay doon sa waiting shed, nag-aapor ang sumamang palabas ang sangkaterbong virus na tagapagdala ng sipon. Nagpasirko-sirko ang mga ito sa hangin, lipad-lipad, dumayb-dayb. Ay, ang sarap pala makipaglaro sa hangin, sabi ng unang pulutong ng virus. O baka kayo mawili, paalala ng ikalawang pulutong. Kailangan makapasok tayo agad sa katawan ng isang tao para hindi tayo mamatay. Oo nga, sige, magunahan na tayong pumasok sa katawan ng mga nandito sa waiting shed. Tugon ng ikatlong pulutong ng mga virus. Saglit, muna nagpulong ang mga ito bago sumalakay. Doon kami papasok sa nobyo ng dalagang sosyal. Ideklara ng unang pulutong. Doon naman kami kay Lola, pahayag na ikalawang pulutong. At syempre, iwan nyo kami sa pinaka-espesyal. Si Patrick, ang batang tamad magdala ng panyo at magbaon ng kapote. Nagkikimbutan pa ang mga virus ng ikatlong pulutong. Kumalat sa hangin umiikot sa waiting shed ng mga mikrobyo. Nagpasirko-sirko habang naghihintay ng pagkakataong malangkap ng mga taong pinupuntera nila. Atake na! Sugod mga kapatid! Hiyaw ng pinagsama-samang persa ng mga virus. At sumama na sila sa hininga ng mga biktima. Sa paligid, lalong tumindi ang ulan. Kumidlat pa at kumulog ng malakas. Aba, mukhang dilubyo na yata to ha, sabi ng isa natatakot na matandang babae. Nang tumila ang ulan, nag-uunahan naglabasan mula sa waiting shed ng mga tao. Baon-baon ang mga mikrobyong tagapagdulot ng sipon. Walang kamalay-malay si Patrick na pati siya ay may virus na sa loob ng katawan. Bilisan mo ang lakad, anak. Magluluto pa ako ng hapunan natin. Wala pang nararamdamang kakaiba sa katawan si Patrick. Noon pa lang kasi nakapasok ang mga mikrobyo. Nagpaparami muna sa loob. Ganito ang gagawin natin, palaladi ng leader, ng pulutong. Kakala tayo sa buong katawan ng batang ito. Pipupunta sa ulo, sa mata, sa tenga, sa dili, sa lalamunan, sa sino, sa kuweba sa ulo, sa baga, sa mga kasukasuan, sa kamay, sa paa, at sa mga lamang loob. Walang bahagi ng katawan na ipapwera. Agad sila nagtungo sa mga parte ng katawan na binanggit. Doon muna sila mananatili habang nagpaparami. Pagkalipas ng 3 araw, makatinaan lalamunan ni Patrick at parang kinikiliti ang kanyang ilong ng mga persang di matiyak kung ano. At maya-maya, siya ay Noong umaga ngayon, tinamad maligo si Patrick. Matamlay siya, nangihina, at parang mainit ang katawan pero hindi naman siya nilalagnat. Pati ang paborito niyang ulam ay halos di niya ginagalaw. May sakit ka ba anak? Tanong ni Nanay Teresita. Oh, para may sinat ka. Bakit di po nalunod ko? Barado na po ang ilong ko, saka po mabigat ang ulo mo. Ay, bakit niyang ngongo ang boses mo? Nako, may sipon ka na. Nanay, ano po ba ang dala ng sipon? Dalayan ng ulan. Naulan ka kasi noong isang araw, paliwanag ng nanay niya. Hindi na nakatiis ang ate Sofia ni Patrick na kanina pa pala nakikinig. Nasa kolehiyo na ang ate niya at kumukuha ng course ng nursing. Nanay, hindi po dala ng ulan sipon pagwawasto ni ate Sofia. Kasi kung talagang dala ito ng ulan, bakit yung ibang nababasa ng ulan ay di naman sinisipon? At saka yung ibang naliligo sa ulan, di naman sinisipon. Bakit nga ba nagkakasipon ha, Sofia? Mikrobyo nanay, microbial virus ang may dala ng sipon o common cold. Kapag nakapasok yung mikrobyo ito sa katawan at nagkataong mahina ang resistensya natin, agad ito nagpaparami sa loob ng katawan natin. Sagot ni Sofia. Ay, ganun pala.
Ate, bakit may tumutulong uhog? Alam mo, Patrick, nagre-react ang ating katawan sa mga nakapasok na virus. Dahil dito, nagpupunta ang ating katawan ng mucus o malapot na uhog para hulihan at tanggalin ang mikrobyo sa katawan. Habang nasa loob natin ang mikrobyo, walang katapusan ng pagpupundar ng katawan natin ng uhog. Parang yan ang depensa ng katawan natin laban sa sipon. Ibig sabihin natin, Sophia, lahat ng inilalabas ng uhog ay may taglay ng microbial virus, tanong pa ng nanay. Kapag impektado ng virus ang sipon, opo, kasi nakakapit sa uhog ang mga microbial virus. Pero kung allergy ang dahilan, wala nakahalo mikrobyo sa uhog, kaya hindi tayo nahawa sa sipon ng tao may allergy. O ate, ang galing-galing mo magpaliwanag. Magiging magaling ka nurse, pagpupuri ni Patrick. Anak, paano ba nakakahawa sa ibang taong sipon? Sa hangin po, Nay. Kung nag-iipon-ipon sa isang lugar, ang mga tao at nagkataong may mga sinisipon doon, pwede tayo mahawa kung di tayo mag-iingat. Kaya dapat, kapag bumahing, tatakpan natin ng panyo ang ilong. Masyado kasi maliliit na microbial virus kumpara sa iba pang mikrobyo, kaya madali natin ito malanghap sa hangin. Naalala ni Nanay Teresita ang eksena sa waiting shed. Ilang araw na nakakalipas. Hindi lang isang sinisipon doon. Dinig-dinig nila Patrick ang ubo, singhot, singa, halak, katsing, dahak ng mga tao roon. Doon nahawa si Patrick, hindi sa ulan. Ate, narinig mo rin kay ma'am na bukod sa pagtatakip ng ilong, ang dapat daw laging maghugas ng kamay kapag nahawakan ng mga sipon. Bakit? Pangungulit ni Patrick. Kasi kapag humawak sa ilong niya ang taong sinisipon, kakapit ang virus sa kamay nito. Kaya, ngayon, kung mahawakan ka nito sa kamay, naipasa na siya sa kamay mo ang virus. At pag di sinasadya na hawakan mo ang ilong yun, ayun, mapupunta sa ilong mo ang virus. Kaya dapat din ay lagi maghugas ng kamay. Sunod-sunod na patango ang mag-ina sa paliwanag. Hindi ko alam na ganyan pala nakuha ang sipon, anak. Ako nga, mula nang bata pa ako, napakaraming beses na akong sinipon. Pero ngayon ko lang may nagpaliwanag sa akin na ganyang kalinaw. Natuwang sabi ni nanay. Halika, kumain na tayo. Sa mga sumunod na araw, hindi muna pinapasok ni Nanay Teresita si Patrick. Natakot itong mahawaan ni Patrick ang mga kaklase niya, gaya na nangyari sa kanila sa isang hapon sa waiting shed. Pinagpahinga lang siya ni Nanay Teresita sa bahay para lumakas ang resistensya niya. Pininom siya ng maraming tubig, fruit juice at iced tea. Kapag nangatay ang lalamunan niya, pinagkikindi siya ng mga lozenge at pinagmumumog na maligam-dam na tubig na may konting asin. At dahil masakit din ang kanyang ulo, binigyan siya ng gamot kontra pananakit ng ulo. Pinalala ni Ate Sophia sa kanila na ang sipon ay di ginagamot ng antibiotiko kahit kailan kasi nga raw virus ang may dulot ng sipon, hindi bakterya. At ang antibiotiko ay para lamang sa microbial bacteria. Saka ang common cold ay kusang gumagaling basta hindi ito pinabayaan. Samantala sa loob ng katawan ni Patrick, nakakainis naman tong batang to. Malapit na tayo mamatay sa katawan niya, ayaw pa tayo ilabas o ibuo sa hangin. Kailangan na natin lumipad. Beste talaga yung atin yung nurse. Pulos kalokohan ang kinikwento sa bata ito. Reklamo ng utang, ulutong ng virus. Paano tayo makakapagkalat ng sipon sa bahay na to? Kapag nakadapo na tayo sa kamay ni Patrick, hugasan tayo agad sa gripo. Kapag kating-kating na ang kanyang ilong at gustong hamatsing, sa halip na sa hangin tayo mapunta, hinuhuli tayo sa kanyang panyo at doon tayo mabubulok, inis na sumbong na ikalawang pulutong. Hanggang dito na lamang tayo, sabi ng ikatlong pulutong. Pero hindi tayo dapat malungkot kasi mawala man tayo, may ibang mga kasama natin na nakahalo sa hangin ang magpapatuloy ng ating misyon. Tama, marami pa naman bata dyan na hindi maingat sa katawan. Sila ang dapat puntirihin kahit nanghihina na ay nagkembutan pa at naghalaka ng mga mikrobiyong virus. Hindi nagtagal at tumigil na ang pagsisisi ng uhog ng kabilang butas ng ilong ni Patrick. Hindi rin siya ngongo kung magsalita. Alam na rin ni Patrick kung ano ang dapat gawin para huwag sipunin. 1. Iwasang pumunta sa mga lugar na maraming tao. 2. Lagi magdala ng panyo sa bulsa. 3. Ugaliing maghugas lagi ng kamay. 4. Huwag kalimutan magdala ng payong o kapote, lalo na kung tag-ulan. Umulan man o umaraw, handa na si Patrick na labanan ng mga pesting mikrobyo. Nanay, handa na ba ang sandwich ko? Papasok na po ako ng school. Tuturuan ko mga kaklase ko kung anong dapat gawin para hindi magsipon. Pagmamalaki ni Patrick. Aba, at gusto pa yata maging doktor ng anak ko, sagot ni Nanay Teresita at yumakap sa bunsong anak. Ha 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 ching, Luis P. Gatmaitan.